ngayon eh. Tapos, meron ka pang energy na ecological. Diba? Na ecological, natural batteries. Yun yung ginagawa. Pero mo yun, no? 60%, tapos tayo 1% lang. Yun nga, the technology is there, no? So Mark, a while ago, Ah, habang ikaw rin na, baka may nakibuloy, ay nakuryente sa'yo. Habang Oo. may nakuryente sa'yo na sinasabotay ka, ang sinasabi ni Ronald is, actually, the technology is there. We see in Japan na they turn rain, yung flooding, into actually something positive for their energy, for their tap water, for everything. So the technology is there, di ba, Ronald? Hindi naman tayo ganun kapobreng bansa, middle income country na tayo. And Yes. naisip ko, inuulanan din naman yung mga kapitbahay natin, Malaysia, Singapore, Indonesia, ganun. But it looks like grabe yung epekto sa Pilipinas. So Lalo na Big R, tayo ang #1 disaster-prone country in the world. In the world, ha? Dahil #2 kasi ang ang Indonesia. Tapos pero number number one tayo, hindi lang dahil sa natural, is because also hindi tayo nag-adjust in terms of the man-made part. So it's the Yes, yes, yes. combination eh. Ibang It's ibang not usapan pa just 'yon. yung, Oh. hindi lang yung Ibang, extreme weather conditions yung eh. mitigation, yung Exact, disaster kulang tayo sa mitigation. No? mitigation, kaya tayo worst Yeah. affected. #1 tayo, #2 ang Indonesia, #3 ang India, no? Pero yung kapitbahay natin, yung Japan, #1 sa disaster mitigation. Kahit sobrang exposed pa rin sila Dahil katulad mas natin. Oh. Oo, dahil yung 2 of the 5 no, historic worst disasters in the world nangyari sa Japan, no? Disaster prone din ang Japan eh. Mas marami silang earthquake sa atin, mas marami silang tsunami, di ba? Pero yung mitigation nila sa disaster, #1 sila sa buong mundo. Ibig sabihin, yung technology nandun lang sa kabila. At sa katabi lang natin. Halimbawa, sa water management, yung pinag-uusapan natin kanina, 60% ng rainfall sa Japan ay natitipid nila, no? Nagagamit nila as potable water, natatanggal nila sa flooding at nagiging energy, nagiging hydrothermal, di ba? So, yun yung edge nila sa atin, layo. I don't know, Mark, if you have seen that may nag-trending kahapon, may nag-post, tas nag-comment ako. Yung mga taga-BGC, medyo nag-flex sila. Natingnan mo dito sa Yeah. BGC. Hindi mo na kailangan pumunta sa Tokyo, dyan lang sa BGC. Oh, wala kaming baha, sarap buhay, ganyan, ganyan. So, syempre, maraming nainis, parang check your privilege. Pero sabi ko, it also shows na kung maayos yung urban planning mo, yung flood control system mo, kasi BGC yan, di ba? Halos hindi sila Mm. apektado. I know there's a factor of topography, yung mga more elevated places obviously less prone, but I think there's also the factor of urban planning na kitang-kita natin sa BGC. So Sir Roland, hindi natin kailangan mag-showgun. Diyan lang sa BGC, pwede natin makita yung epekto ng first world. But isa pang nagdrama yung mga ibang senador na reklamasyon pa more. Reklamasyon pa more. Mark, anong rinig mo dyan sa reclamation? Di ba puro mga China ang gumagawa ng mga reclamation? Digong tigas yan, di ba yung mga Yun nga. reclamation? Puro, puro mga Oo, ang daming mga reclamation eh. Pero di ba, alam ko sa Las Piñas hindi pinag-aawayan nila eh, di ba? Kasi yung parang reclamation doon sa side, yun ang nagbabaha doon sa Las Piñas na area. Siguro ganun din sa Parañaque, sa Manila, may epekto din doon sa inner na land eh, kaya nagbabaha eh. Pero Mark, Talagang one, nilift na ba yung ban? Nilift na ba yung ban sa reclamation? Paano, a year ago, nag-ban si BBM dyan eh. All lahat ng reclamation sa Manila, binan niya eh. Na-lift na ba yun? Alam ko, hindi pa eh. hindi pa eh. Parang Pero pogo alam pa naman natin yan. pag mga ganyan eh, di ba? Saka Siyempre, isang problema ban muna nila, para lahat dadaan. oo. Saka isang problema nila, wala silang makuhang lupa na pang-reclaim. Ubus. Inubos Nakuha ng nung, China doon sa kanilang island building. No? akala ko inubos ni Cynthia. Naubos Di sa ba kwan. kaya Dolomite dyan? Baka Dolomite pa pwede. Uy, ano nangyari? Naubos Oy, sa oy, kwan. oy, 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 oy. Wait lang, Ronald, let's hold this person to account. Si Mark Gamboa ay ex-president ng Dolomite Beautification Project. Ano, Mark? May natira, Sinisisi mo na? may, may natira ba ron? May natira ba ron? Siyempre, catch May basin naman natira. talaga ng basura. So, doon talaga pupunta. Pero pag walang basura, pasyalan naman yan. Kami Oh, naman nag see? enjoy. Andyan pa rin yung farmer. Talagang, Ronald, di mo alam, nag-away kami dyan. Ano pinagkagawa mo dyan sa Dolomite? Bakit? Maganda naman ah. Maganda sa Alam ko, pakiramdam. Mark, alam ko, Mark, marami na nagpupupo ron eh. sa, sa Dolomite.
Pero Masarap di daw ba, magpupo kung white sand. yung mga AFAM na yung mga picture na pa sexy sila, meron yung check na turista, gano'n, di ba? Yung naka-bikini sila. Oo, eh. Sabi ko, toxicology itong mga to afterwards. Baka mamaya magano pa mangyari sa mga yan. No, but going back to this, sa tingin niyo ba kailangan ng i-audit na lahat ng mga contractors ng mga big flooding projects na yan? Kasi minsan ang problema din, palpak yung paggawa or palpak yung maintenance, di ba? So I think we need to have a proper audit of both reclamation projects kung talaga nagka-contribute ito ng big time. Whether, sabi nga ni Ronald, may ban supposedly yung Department of Environment, DNR, nung last year talagang bash sila ng bash sa reclamation. So maybe there's a problem with implementation. Mukhang audit talaga kailangan natin dito, no? Kailangan paalis go to, no? Dapat ulit sila Rizal Ontiveros at Gatchalian, meron din silang parang yung duo na yan, may show na sila sa Senate, no? They have to look into this. Ano ba nangyari? Sir Ronald. Dapat Big R, dyan kailangan ng shogun. No? Diyan kinakailangan mag-seppuku yung mga may investigahan, no? Dapat mag-seppuku sila diyan eh. Pwede ko silang pahiramin, marami akong marami akong mga samurai swords. Pero Sir Yung Ronald, ayaw sabi nila, mag-seppuku, pwede mag-lipstick muna kami kasi mag-glamour shot muna kami. Nakita niyo yung mga picture ng sino mayor yan na parang ganun siyang ano. Tapos lahat ng rescue operations ng syudad niya napunta sa kanya kasi siya yung binubuhat. Tapos yung may water resistant siyang lipstick. Yan, no. Yung mga ganon, Kung hindi sila mag-seppuku, pwedeng ako yung mamugot ng ulo. Willing ako. Mark, medyo mainit ang ulo ng kasama natin kasi sira yung modem niya dahil sa bahay. Ikaw, Mark. Pero malaking factor nga sa DNR eh. Kasi yun nga sa reclamation, kung paano naapekto. And yung sa mga puno, kasi it's the same places uli. Yung sa San Mateo, yung ano ng mga tubig, di ba? Ang daming kinalbong mga bundok doon, mga forest doon. Yun din, yung mga kinalbong. Oo, ang laking ano nung eh. lumipat ako, kita ko yung mga mina sa medyo labas naman. Grabe. That's a very good point, Mark, no? Yung also deforestation and all. Kasi yun yung isa pang water absorbent, di ba? Daming palpa na rin, no? Actually, ang laki ng possibility sa Laguna Lake. Right. Ito kasi yung biggest lake natin eh. It covers several provinces. Ngayon ay halos 2 meters na lang eh. 2 meters, no? Meron yung depth na dapat 50 meters eh. Yung Laguna Lake. Imagine mo 2 meters na lang. Imagine mo yung ma-absorb niya na tubig galing sa Metro Manila, galing sa mga bundok. Basin siya, no? Natural basin. Tapos, potable water yan. No? Lalo na kung lalagyan mo ng dike, ng dike, circumferential dike, para hindi niya kakainin yung lupa sa paligid. Lalagyan mo siya ng dike. Magpo-provide ka ng employment, magpo-provide ka ng transportation, dahil magkakaroon ka ng circumferential highway eh. No? Tapos, yung tubig na mapupunta sa flooding, diyan pupunta. Diyan pupunta. Tapos, meron kang potable water. Tapos, meron kang hydropower. No? Dahil yung tubig bago umabot sa Laguna Lake, pwede mong gawing hydro. No? Pwede mong gawing hydro. Tapos, maglalagay ka ng spillway para pag sosobra yung tubig sa Laguna Lake, pwedeng palabasin sa dagat. Another hydro yon. Another hydro. Tapos, para yan ay maging viable, yung Marikina watershed, tataniman mo ng maraming puno. Paano yung silt? Yung silt galing sa kalbo na bundok dun sa Marikina watershed, Montalban, pumupunta yan dito sa Laguna Lake, nagiging putik. Nagiging putik siya. Kaya ang dami dyan. Employment, millions of jobs ang magagawa dyan. For 20, 30 years. No? 20, 30 years. Ikalawa, highway. Magagawala yung baha sa Metro Manila. Pupunta lahat sa Laguna Lake. Tapos meron kang energy, as well as potable water. Ang laking kanya na, that will be the biggest infrastructure project sa history ng Pilipinas. Imagine mo yung economic panapagawa niyan. No? Engineer Ronald, talagang pang DPWH ka pala. Akala namin pang ano ka eh. Akala pang DALG, pang DPWH ka pala, sir. From doing that? What is keeping the government from pursuing that project?
Nakaupo ako sa feasibility study dyan noong panahon ni Pinoy. Oh, no, Ako, si Netflix. Netflix. Finance Secretary Purisima, Laguna Lake Development Authority, Babe Singson, Simon Pahe ng DNR, no? Kung kami niyan, isang cluster kami. Pinag-aralan namin yan noon eh, no? Oh, OG Dahil and noon, Silicon eh. OG. ang gusto mag-invest diyan, China, Korea, Singapore, no? Yan yung mga gusto mag-invest diyan dati. Sir Ronald, tanong ni Mark, bakit hindi nangyayari yan? Kulang ng pera, Well, priority? nung pinag-usapan kasi namin yan, na mga 2 years bago matapos yung term ni Pinoy. Dahil nagkaroon dyan kasi ng project yung Belgian, di ba? Yung dredging. Nag-react si Pinoy doon dahil ide-dredge yan, tapos itatambak sa gilid, edi syempre babalik din uli yung dinredge. Ang sinasabi namin, dapat comprehensive. Dapat yung watershed aayusin, yung mga bundok. Dapat yung drainage sa Metro Manila aayusin para pupunta dyan sa Laguna Lake. Dapat lalagyan mo ng dike para hindi yung tubig dyan ay lalabas. So hindi pwedeng dredging lang. Ang reklamo ni Pinoy noon, yung dredging, ang nakinabang yung mga tao ni GMA. Kaya tainted with corruption dahil Yun 18 na naman billion, tayo. 18 Oo. billion eh. 18 billion yung price ng dredging. Oo, Kaya naalala ko. nag-react siya noon. Di ba yung Nireject yun. di ba dating Nireject. di ba Ronald, correct mo ako, si Sereno, di ba consultant siya sa some Laguna related project? Yung dating Sa airport. Sa airport siya sa consultant. airport pala yan, di ba yung Airport. Laguna? Lumabas din yung issue Sa niyan, di ba? airport yun. Iba yung Laguna Lake. Pero ang laki sana niyan. Syempre, patapos na si Kuano. Hindi naman yan na hindi yan binuksan ni Digong. No? Ngayon, baka pwedeng may 4 na taon pa naman si si BBM, baka pwedeng niya i-explore wake yan. up call sana yan. Major yan ha. That will be the biggest project sa kasaysayan ng Pilipinas. Transformers yan. Ikaw, Mark, anong basa mo dito sa scrutiny? Dapat tignan itong mga projects na yan. Do you think na baka pwede maging wake-up call to? I mean, in a way, Ondoy was and was not. I mean, ikaw, anong basa mo, Mark? Ang dami kasing tatamaan eh. Yun na naman tayo eh. Ang daming nakikinabang dito sa mga sa mga flood control So, kailangan mo na political will talaga to na magkaroon ng isang direksyon, isang strategy na gagawin if kailangan niyan sa Laguna Lake, kung kailangan ng ang daming tatamaan eh. So kumbaga, in as much as issue siya kapag ngayon nangyayari itong baha, pero bigyan mo ng a few months, nakalimutan na natin, nandun na tayo sa next na big issue na tapos election na naman. So nakalimutan ng lahat. Ibang flooding ang pag-usapan. Pero tama si Ronald. Napanood mo ba, Mark, kahapon yung briefing kay President Bongbong nung National Disaster Risk Management niya, NDRRMC? Napanood mo? Paano binuksan ko kasi, nung nakita ko, bala ko patay na. Pero nung nakita ko nung simula, ano ba yung nasabi? Nakita ko nung simula na medyo pissed si BBM, tinapos ko. Nagalit siya doon sa kanyang mga sariling tao. Pag-asa, head ng Pag-asa, tapos sa head ng Civil Relations, sa DND, tapos sa local government officials, no? Parang lahat caught flat-footed eh. Dito sa bagyo na ito eh. Tapos, ang ibinibigay sa kanya, framework. Ang binibigay sa kanya, kino-compare yung Ondoy dito sa Carina. Kino-compare yung number ng rainfall, no? Tapos yung iba, kino-compare yung mga macro, no? Yung forest for the trees. Ang hinahabol ni BBM yung trees. Nasaan ba yung nasalanta? Gaano karami? Anong kailangan? Anong ginagawa natin? Walang makapagbigay. Kaya tinapos ko yung buong briefing niya. Napwisit siya, no? Dahil nakita ko, asar na asar siya. Walang makapagbigay sa kanya ng tamang picture nung nangyayari. In fairness. Either LGUs, either mga government agencies, no? Talagang pista siya. Tawa ako ng tawa. Wala akong balak kakakuan eh. Wala akong galak pakinggan yung briefing eh. Tinapos ko. Kanina umaga, ganun din. Galit din siya. Hindi siya mabigyan ng tunay na litrato. Who should take charge ba?
Parang before, di ba merong mga flood czar? Sino ba dapat nagli-lead talaga ng overall strategy for Dapat flooding? yan NDRRMC. Pero dapat yan kasama ang DND, di ba? Task force. Sila yung may mga boats para doon sa flooded areas, 'di ba? Yung defense yan AAP yan Tapos kasama din diyan yung pag-asa dahil dapat kasi pine-predict nila yan Hindi sila nasusurpresa, 'di ba? Kanya nga weather forecasting, Kaya 'di para ba? siyang ondoy, di ba? Forecast. Medyo na-surprise din Oo, tayo. Bakit sige po? pino-forecast. Ronald, bakit sige po hindi na pakita ng gilas Nagulat ulit? ako, wala siya kahapon Di ba Wala dati, pa sa pag briefing. ganun, di ba? Diyan siya nasira Diyan siya nasira noon, di ba, si Kibo? No, doon sa kaya yun, tawa ako ng tawa. Talagang piece na piece, paulit-ulit si BBM. No? Sabihin niyo sa akin kung nasaan yung sinalanta, anong ginagawa natin, gaano karami. Bulag talaga siya. Pero mo yung height ng flooding, merong 1,000 na naka-stranded diyan sa SM North. SM North katabi ng EDSA. No? SM North just a few feet away from the City Hall. No? From the City Hall. Wala sa kanila makasaklolo. No? Ganun katindi. No? So I Ang think daming buong araw, pa-rescue dito, pa-rescue doon. Oo, walang kwan. So, Maraming nagulat. Edgar, Tinawagan ko si Mayor Gatchalian sa Valenzuela dahil may 4 na po na empleyado na na-stranded sa isang opisina sa Valenzuela. No? Tapos wala silang grabe, matawagan. fourth world, no? So, ako mismo yung tumawag kay Mayor. Buti na lang nandun din si Mayor Win Gatchalian dun sa command center sa Valenzuela. No? So na-rescue nila. Yung mayor, Yung ganun senator, ba? si Pin, di ba? Yung Kapatid ganun niya. ba? Wala. Hindi, pumunta siya. Tinulungan niya yung kapatid niya. No? Pumunta siya May ron. No? picture sila ni BBM, di ba? Si BBM nagbumisita. Sumakay sa Manila, sa Valenzuela. Sumakay si BBM sa truck. No? So, pero wala naman akong kinalaman dyan. Ba't ako yung tumatawag? Di ba? So, makikita mo gaano ka-disorganized. Matanong ko lang din, hindi ba ito part, when you look at the long term, like 10, 20, 30 years, hindi ba dapat tinitingnan na din natin yung magiging problem ng paglubog ng Manila? Yung pagtaas ng sea level. Halimbawa, hindi Jakarta. ba dapat doon din nakatuon yung long term natin for flood control? To the eventuality na Manila is sinking. Halimbawa, Mark, yung Jakarta, yung capital ng Indonesia, ililipat nila dahil lumulubog na di ba? Di ba, Big R? Lilipat yung Jakarta. Sa Nusantara. City. Ililipat buong city. Parang Hindi Clark. yun maliit Hindi yun maliit yung Jakarta. Ang laki nun. Pero ang mahal nun. I mean, that's a $30-40 billion project just for the government relocation. But tama, yun nga paparating ng elections and all of that. But imagine if isa or dalawa pang ganyan. Nasimulan na, they started it na. Yun nga May ganung proposal na, di ba, lahat ng government agencies ililipat sa Clark. Yeah. Parang Putrajaya. Oo. I think that sets the tone perfectly for our next episode. Pag-usapan natin ng konti yung Pogo ban naman. Because I think on this issue, in fairness to BBM, he showed some level of political will. But nevertheless, parang baka ban din yan sa reclamation. Kasi the next thing we see na biglang, ay sir, pwede tong 11 na to. Exceptions. Exactly. So pag-usapan natin yan kung ito bang political will or papogi lang nangyari dito. Maraming salamat. Ayan na, magagalit ng mga loyalists sa atin. Tuwan-tuwa yung mga DDS ngayon. Okay. Mamaya, kayo ang next. Episode 3 na kayo. Mamaya namin pag-usapan mga amon nyo. Dito muna tayo kay BBM para lang fair tayo. Salamat guys. Thank you very much.